Grabe naman. Let's go. Introducing ang pinakabago naming lutuan sa bahay. So, nakabili kami ng bagong burner dahil yung lumang burner dito ay sira na. So, itong gasolet na ito, luma na ito, galing yung Kalaping Koy. Nagpa-refill na lang kami ng gasolet. Nasa around 270 something yata yun. And iba na yung tangke na yan. So, dito lang siya nakapwesto. Kaya naman merong wood kaming nilalagay sa ibabaw lang ng lamesa. So, meron din ako nabasang nag-comment na pwede naman daw yung gasolet na yon, lagyan lang ng hose, regulator something, and then i-connect doon sa aming asahin na portable stove. Pwede naman talaga. It's just that wala kasi kaming dedicated na patungan para doon. So, bali magsisilbing backup namin na lutuan yung isa pa naming stove na ginagamitan ng butane ni Pinggoy, especially kung meron kaming kailangang i-film na magluluto, kineme. Kailangan ko pa mag-film ng ilang mga shots para dito sa You Want na Dust Mite Vacuum. And mali pala ako nasabi kahapon kasi pangatlo ko na pala itong Dust Mite Vacuum from You Want, and lahat talaga ng mga Dust Mite Vacuum na nasubukan ko from them, sobrang na-recommend ko talaga. Higop yung buntot. May UV light na rin pala itong Dust Mite Vacuum ni You Want, and napansin ko na dito pala sa mga folded na design nitong sofa namin, hala, may mga alikabok, mga crumbs na nakasiksik pala. Buti na lang talaga meron kaming ganitong Dust Mite Vacuum. And nga pala, good news ha, dahil malapit na tayong mag 100k followers sa Blue app, magkakaroon tayo ng giveaway. Kaya naman meron akong iniipon mga gamit sa bahay na ipapag-giveaway natin. Mag-ready ako ng mga limang lucky followers po. Once na ma-reach natin ang 100k, magkakaroon tayo ng giveaway sa abangan. And keep on sharing, comment, ganyan. Basta sa Blue app po ito ha. Saglit nga lang, nagulo na naman tong higaan, kaya pinaayos ko muna kay Pinggoy dahil kailangan ko ulit mag-film para naman dito sa electric fan namin from Astron. And kung naghahanap kayo ng, alam nyo yung lakas ng buga ng mga industrial fan pero maliit na version, eto na yun. Nasa around 500 to 600 pesos lang to. Small but terrible talaga siya. Tapos hindi naman ganun kalaki yung nakukonsume niyang space. Kaya naman perfect na perfect ito sa mga nakadorm. Kaya kung bet mo rin ito or kahit ano makikita nyo dito sa video na to, yung mga links po niya nasa comment section ko o kaya naman nasa showcase ko sa Black Then, kinailangan ko rin pala mag-film para dito sa Bomidi na massage pillow. And ang maganda dito kasi pwede siya magamit na cordless. Kasi yung nauna namin ganito, I think kailangan siyang nakasaksak palagi. Hiniram na sa amin yun, so hindi na namin nagagamit dito. So at least meron kami magagamit kasi madalas talagang sumasakit yung katawan ko. Hindi talaga pwedeng wala kaming ganito. Namamahalan kasi ako magpamasahe. Ewan ko ba bakit sobrang kuripot ko pagdating sa bagay na yun. Kasi ako sobrang pagod ako na gusto na ng katawan ko yung massage. Hindi talaga ako gagastos. Kaya puti na lang may ganun na ako. So anyway, after ko nga pala maligo, nag-film pa ulit ako para naman dito sa jersey ko. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong jersey. Para lang talaga masabi na meron akong jersey kahit isa. Kasi just in case na maisipan ko mag-biking, mag-walking, ganyan, exercise. Ito yung naisip kong susuotin ko. Yun nga lang, hindi kasi cotton yung tela niya. Kaya talagang mainit siya sa pakiramdam, mainit siya sa balat. So anyway, kaya nga pala kami mag-ready dahil pupunta kami sa kabilang bahay. Nagyaya kasi si Ate Ken. Punta daw kami dahil may pasangyup sila. So, niligpit ko lang ulit itong higaan namin na lagi talagang nagugulo. Unless siguro gumamit kami ng no-lukot na bedsheet para less hassle nga. No? So anyway, eto nga pala binitbit namin yung ice maker. Then eto nga pala yung dust mite na ibibigay namin sa kapatid ni Pinggoy para meron na rin sila. So ayan, at eto nga yung inabutan ko. Grabe! Sangyup lang yun i-expect ko. Meron pa palang pa-crab si Ate Ken. Ang bongga. So, andito rin yung ibang kapatid ni Pinggoy, sina James, sina Shera, pati na rin si Francis. Alam mo, tuwang-tuwa talaga si Pinky kasi nakita niya na naman yung pinsan niya na si Beat or si Vita. So, eto nga pala yung ice maker na perfect sa mga handaan, mga inuman. Anliyelo ka talaga dyan. So, anyway, ayan na nga at tumikim na rin ako ng crab dito. Alam mo, hindi ko na maalala kung kailan yung huling beses na kain ko dito. Unang kagat ko talaga dito. Grabe talaga, ang sarap, ang fresh ng lasa niya. Unang pumasok
sa isip ko, thank you Lord. Ewan ko ba't yun pumasok sa isip ko. Ang sarap talaga niya. Parang feeling ko, habang kinakain ko yung crab, nasa tabing dagat. Tapos, eto naman si Pingoy. Sinabuhan ako ng ni-ready niya ng lettuce na may sanggip. Arte. Grabe, sobrang satisfied. Thank you so much, Ate Ken, sa pag-invite sa amin. Sobrang busog na busog kami. So, after nga kumain, niyaya ko si Pingoy sa Southwoods Mall. Eto na naman kami. Hindi, kailangan ko kasi ng Bostik No More Nails. May paggagamitan ako. And then, bumili na rin kami ng dessert. So, tinanong ko sila kung anong bet nilang dessert. Ice cream daw. Na chocolate ang gusto ni Ate Ken. Pero bumili na rin kami ng cookies and cream. Kasi, alam kong paborito yan ng mga bata. So, dalawang ice cream na nga yung kinuha namin. And kung hindi nyo pa natitikman to, alam mo, nagtatrabaho pa lang ako sa call center. Naalala ko merong nagbukas na Korean store. Malapit dun sa office namin. Doon ko na-discover tong pang towa. As in, ang sarap niya. Who's this? Stitch. It's my tumbler. What's this? Open up. What's this? Stitch. Did you like Stitch? Yeah, I do. Kowa's tumbler is Cocomelon, no? Wow! Yay! I got it now. I didn't have my new one. It's there in the seat. Wow! I didn't have my new tumbler. Yeah. I didn't have a new tumbler. Your new tumbler is the pink one. Ate doesn't have I'm dead like that. Stitch. You don't want your Cocomelon na? Alam mo, hindi talaga may iiwasan yung inggitan sa magkapatid. Actually, meron din naman si Kowa. Bagong-bago rin yung tumbler niya. Yung color pink na may design ng Cocomelon pa nga yun. Tapos nakita niya kasi na ngayon lang namin nabuksan itong para sa atin niya. Pero matagal na to dumating. Kasi naisip ko, yan na lang yung ipapagamit namin kay Pink kapag papasok siya sa school. So, eto nga pala at kinabukasan na ito. Umalis pala yung mag-aama ko kasi wala na palang sabon si Pinky sa balat niya. Kasi kapag naubusan si Pinky noon, napapansin talaga namin agad na ang bilis mag-dry ng skin niya kapag hindi na may maintain yung sabon at lotion na kung saan siya hiyang. So, bumili sila doon sa malapit na Mercury Drugstore dito sa amin. Malapit lang din doon yung paborito naming cafe. So, eto nga at nag-take out na lang si Pingoy ng favorite cookies ko. Etong s'mores, choco chips. Then, yung favorite drink ko naman sa kanila is Dublin. Si Pingoy, ang paboritong drink doon sa Cafe Aya. Dating tawag dyan, Audrey's Cafe. Yung Espanya, masarap din. So, kailangan ko ulit mag-film para dito. Alam mo, lahat na lang talaga ng kilos ko dito. Hindi ko maiwasang hindi mag-film sa mga gamit na meron ako. Kasi iniisip ko, more posting, more chances ng commission. And syempre, para mai-promote ko rin itong pinadala nga sa akin na bamboo folding table. Maganda yan sa bed, lalo na kung trip yung mag-laptop habang nasa higaan o kaya kumain while nasa bed. O, diba ang bongga? Yung size pala nitong folding table ko, 60 centimeters yan. Pero meron pang mas malaki niya, nasa around 80 centimeters yata yun. So, kaya rin pala namin naisipang bumili dyan sa Cafe Aya. Si Pingoy kasi, bago sila umalis, sabi niya, gusto niya daw ng red velvet. Naalala ko, meron silang cookies na red velvet. So, ayan, na-craving satisfied lahat kami talaga dito. So, pagkatapos ko nga makapag-film doon sa kwarto, eto, at nilipat ko nga lang yung pagkain dito. Kasi mas masarap naman talaga kumain ng magkakasama kami dito. Iba-iba lang kami ng pwesto dahil alam niya naman, napaka-cute size lang nitong apartment namin. So, ang dinayo pala talaga nila ng Pingoy doon, yung Mercury, katabi lang kasi nun yung cafe. So, wala na kaming toothpaste. Tapos, nagpabili nga ako ng Oilatum bar soap. Nagulat talaga ako kasi tinanong ko si Pingoy, magkano yung sabon ni Pinky? $1.99. Ang liit lang niya. 50 grams lang siya. Yung binibili ko online, 100 grams, nasa around 250 something yata. Yun, sabi ko, hala, dapat pala next time hindi na kami magpaubos ng ganyan ni Pinky kasi mas tipid umorder online. Basta legit yung bibilhan mo or order. Nakapag-dinner na pala kami niya, nilaga yung niluto ni Pingoy. Actually, yan din yung ulam namin nung lunch. Naubusan ng sabaw. So, dinagdagan niya ng sabaw, niluto niya ulit. Tapos, eto na nga, bago pa man din matulog, magpapakabisi na muna ako dito. Kasi ang bala ko talaga, dito lang sana yung pwesto nitong folding na metal shelf or metal rack ba yung tawag dyan. Para nakita ko agad yung trabaho ko, para hindi na ako tamaring mag-unboxing ba. Kaso, ang sakit sa mata talaga, ang kalat, ang sikip. Kaya sabi ko, ilalabas ko na nga lang to kasi hindi talaga uubra na nasa kusina lang to. Kasi hodang may gulong naman siya, pwede ko hila-hilain. Pero,
Ang sakit talaga niya sa mata na nasa loob ng bahay. Parang ang sikip-sikip ng dating. Kaya nga naisip ko na ilabas ko na nga lang ito. Dito sa may pintuan lang din naman. As you can see, maliit lang talaga itong space na to. Pero kayang-kaya pa rin gawa ng paraan yan. Hindi ko ifo-fold itong lamesa na ito. Dahil unang-una, kapag nagluluto si Pinggoy sa labas, dyan niya nga nilalagay yung lutuan. So, ang gagawin ko na lang is, ayan, pinagsiksik ko na lang dito sa gilid yung table. And then yung mga plastic rattan chair. Kasi ayoko rin talaga na i-sacrifice yan dahil natatambayan nga rin namin itong area na ito. Kailangan lang talaga ng matindihang organization para mapagkasya ko lahat ng mga kailangang pagkasyahin. And eto nga palang metal rack na yan, foldable yan, hindi na kailangang i-assemble. So meron din akong ganyan na color white na nasa kusina naman. So this time, color black na nga yung pinili ko kasi pwede rin siyang pang outer. At saka nahihilig na rin ako sa mga color black na mga gamit sa bahay. Kasi napansin ko, ang ganda niyang contrast sa color white na bahay. Basta sobrang na-appreciate ko talaga siya. So anyway, konting ligpit-ligpit nga lang ako dito. So eto na nga siya after kong maiusog. In fairness naman, may maayos pa rin na upuan dyan. Sina Pink at Kowa. Kasyang-kasya sila dyan dahil maliliit pa naman sila. Sobrang natuwa rin talaga ako na napagkasya ko dito. Yung lagay ng mga parcel, yan na yung talagang pinaka-storage area namin sa ngayon. O, diba? In fairness naman, kung bet nyo rin yan, yung link nasa comment section and showcase. So, anyway, eto nga pala yung itsura paglabas mo ng pintuan namin. So, maliban nga pala dito sa aming storage rack, kung mapapansin nyo, may upuan pa naman dito. Ito yung paborito kong upuan. Upuan ko yan. Diyan ako lagi nakapwesto sa color gray. Isa kay Kowa, kay Pinky, and then yung isang upuan nakaharap sa gate kay Pinggoy naman. So, ayun lang naman. Thank you so much sa panonood ninyo. That's all for today's video. Bye!